Mariing napakapit si Jeslie sa kwintas na pamana ng kanyang yumaong ina habang nakatitig sa naglalakihang neon lights ng club. Amoy usok ng sigarilyo, nahahaluan ng mga mamahaling pabango at alak ang sumalubong sa kanya pagkabukas pa lang ng pinto. Sa tabi niya, prenting naglalakad si Tita Celia, ang natitira niyang kamag-anak na nangakong itataguyod siya sa Maynila pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Ulila na si Jeslie, wala nang ibang makakapitan kundi si Celia na lamang. Ngunit ang pangakong marangal na trabaho sa isang restaurant ay napalitan ng isang madilim na katotohanan at masamang balak pala ng kanyang gahamang tiyahin. Tita Celia, sigurado ka ba rito? Ang sabi mo sa akin cashier ako sa kainan. Bulong ni Jeslie na pilit itinatago ang panginginig ng boses habang tinitingnan ng mga kababaihang halos walang suot na sumasayaw sa gitna. Humarap si Celia, ang muka walang bakas ng habag. Huwag kang pabebe, Jeslie, dahil malaki ang utang ng tatay mo sa akin bago siya namatay. At ang ganyang kagandahan, sayang kung itatago mo lang. Dito isang gabi mo lang, 1,000 na ang kikitain mo. Pambayad mo sa akin. Dinala siya sa isang masikip na dressing room sa likod. Doon ay pilit siyang pinasuot ng isang puling mamahaling bestida na halos wala nang tinatakpan sa katawan niya. Makapal na make-up ang inilagay sa kanyang muka upang itago ang kanyang kabataan at kawalan ng malay sa ganitong trabaho. Sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman ni Jeslie ang unti-unting pagkawala ng kanyang kalayaan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na nabuo sa kanyang isipan. Ang nais niyang pagtakas sa sitwasyon at ang determinasyong hindi siya magiging sunod-sunuran. Pinaupo si Jeslie sa isang marangyang VIP lounge na pinalilibutan ng mga mamahaling sofa at mamahaling alak. Doon ay pumasok si Tita Celia kasama ang isang matandang lalaki na may malaking tiyan at may hawak na makapal na sobre ng pera, si Don Fabian. At kitang-kita sa mga mata ng matanda ang pagnanasa habang nakatingin sa inosenteng si Jeslie. Yan ang bago ko, Don Fabian. Selyado pa yan. Siguradong sulit ang 250,000 ibabayad mo. Nakangiting sabi ni Celia habang kinukuha ang paunang bayad. Mabuti naman. Gusto ko siya ngayon ding gabi sa hotel ko. Siguraduhin mo lang na hindi ako magkakaproblema sa kanya. Sagot ng matanda habang hinahawakan ng dulo ng kamay ni Jeslie. Dito na naramdaman ni Jeslie ang sukdulan niyang galit. Kinilabutan siya sa ginawang paghawak ng matanda. Hindi siya isang bagay na maaaring bilhin, lalo na ng sarili niyang tiyahin para lang sa pera. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa transaksyon at abala si Celia sa pagbibilang ng mga bundle ng pera, dahan-dahang tumayo si Jeslie. Alam niyang kung papayag siyang madala sa hotel, tapos na ang kanyang buhay. At kung ibebenta lang din naman siya ng kanyang tiyahin, mas pipiliin niyang sirain ang plano nito. Imbis na umiyak o magmakaawa, ay isang mapangahas na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Lalaban siya sa sarili niyang paraan. Hindi siya magpapagamit sa taong nagbayad sa kanyang tiyahin. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Celia sa bag na paglalagyan ng pera, ay mabilis na kumilos si Jeslie palabas ng pinto. Mabilis na lumabas si Jeslie sa VIP lounge habang abala ang dalawa. Tumakbo siya patungo sa pinakamadilim na sulok ng main bar ng club, palayo sa silid ng mga mayayaman. Doon sa dulo, sa isang pabilog na sofa na medyo tago sa paningin ng mga tao, nakaupo ang isang lalaki. Mag-isa ito, may hawak na baso ng mamahaling alak at halatang hindi interesado sa mga sumasayaw sa paligid. Siya si Maizo, isang misteryoso at mayamang negosyante na pumunta lang doon upang magpalipas ng oras pagkatapos ng isang nakakapagod na board meeting. May kakaibang aura si Maizo, formal, tahimik, ngunit alam mong masungit. Ang kanyang mga mata ay matatalas at ang ayos ng kanyang buhok tila nagpapakita ng isang taong mataas ang estado sa lipunan. Dire-diretsyong lumakad si Jeslie papunta sa pwesto nito. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, ay umupo si Jeslie sa tabi nito at hinawakan ng binti ng estranghero. Ang lamig ng kamay ng dalaga ay naging mitsa upang mapatingin si Maizo sa kanya ng may pagtataka. Sino ka?
Malamig na tanong ni Maizo. Nakataas ang isang kilay habang tinitingnan ng pulang damit ng dalaga na halatang hindi komportable para rito. Tulungan mo ko pero hindi pera ang hinihingi ko. Diretsyong sagot ni Jesly. Matapang na sinalubong ang mga mata nito kahit pa kumakabog ang kanyang dibdib. May gustong bumili sa akin sa kabilang kwarto. Ang tiyahin ko ibinenta niya ako. Ayokong mapunta sa matandang yun. Ayokong pagkakitaan nila ako. Naintriga si Maizo. Sanay siya sa mga babaeng lumalapit sa kanya para sa pera. Ngunit iba ang nakikita niya sa mga mata ng dalaga. Dahil may takot, ngunit mas matimbang ang prinsipyo. Walang bakas ng laro sa mukha nito. At ano naman ang plano mo kung tutulungan kita? Ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Ngayon na libre, walang kapalit na pera. Mas pipiliin kong ibigay ang sarili ko sa isang estrangherong tulad mo dahil gusto ko. Kaysa maging produkto ng sarili kong kamag-anak. Gusto kong makita ng tiyahin ko na wala siyang makukuhang kahit isang piso sa pagkatao ko. Gusto kong sirain ang negosyo niya gamit ang sarili kong desisyon. Natigilan si Maizo. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng ganito ang tapang. Sa layo ng kanilang pwesto, nakita niya sa labas ng pintuan ng VIP lounge ang papalapit na si Tita Celia at si Don Fabian. Kasama ang dalawang bouncer, halatang hinahanap ang nawawalang dalaga. Ang mukha ng kanyang tiyahin, pulang-pula na sa galit habang nagtatanong sa mga waiter. Nang madaanan ng tingin ni Celia ang direksyon nila, mabilis na hinila ni Maizo si Jesly papalapit sa kanyang dibdib. Hinalikan niya ito ng mariin sa labi upang itago ang mukha ng dalaga sa mga naghahanap dito. Napadilat ang mga mata ni Jesly sa gulat. Ngunit naramdaman niya ang proteksyon sa mga bisig ng lalaki. Nang makalampas ang tingin ng mga bouncer, sabay silang tumayo. Hinubad ni Maizo ang kanyang itim na Amerikana at ibinalot sa nakahubad na balikat ni Jesly. Sa pamamagitan ng back exit ng club na eksklusibo lang sa mga VIP na tulad niya, ay dinala ni Maizo si Jesly sa kanyang pribadong sasakyan. Dumating sila sa kanyang marangyang penthouse. At pagpasok sa loob ng tahimik at modernong apartment ay tsaka lang nakahinga ng maluwag si Jesly. Ligtas na siya, ngunit alam niyang kailangan niyang panindigan ng kanyang alok. Pumasok si Maizo sa kusina at kumuha ng 2 baso ng tubig. Inabot niya ang isa kay Jesly na kasalukuyang nakaupo sa gilid ng malaking kama sa loob ng master's bedroom. Ang silid ay malawak. May malambot na carpet at tanawang nagniningning ng mga ilaw ng buong lungsod mula sa labas ng malaking bintana. Uminom ka muna. Mukha kang nakakita ng multo. Seryosong sabi ni Maizo habang nakatayo sa harap ng dalaga. Tinanggap ni Jesly ang baso, uminom ng kaunti at ibinaba ito sa tabi. Tumingin siya kay Maizo. Salamat sa pagligtas mo sa akin, pero hindi ako nagbibiro sa sinabi ko sa bar. Handa akong ibigay ang hinihingi kong kapalit. Lumapit si Maizo sa harap ng dalaga. Hinawakan niya ang baba ni Jesly. Pinilit itong patingalain sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Pwede naman kitang ihatid sa istasyon ng pulis. Pwede kitang bigyan ng pamasahe pa uwi sa probinsya ninyo. Dahil kung uuwi ako nang walang nangyari, hahanapin ako ni Tita Celia. Gagamitin niyang pangalan ng tatay ko para ibalik ako sa linyang yan. Emosyonal na sagot ni Jesly. May luha na pumatak sa kanyang pisngi, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Gusto kong malaman niya na ibinigay ko ang sarili ko sa taong pinili ko ng walang bayad. Masisira ang kontrata niya kay Don Fabian. Ang kalahating milyong kinuha niya. Kailangan niyang ibalik ng buo. Inang pinakamalaking parusa sa isang taong mukhang pera. Tinitigan ni Maizo ang mukha ng dalaga. Walang bahid ng dumi ang puso nito. Tanging galit at pagnanais lang na mabuhay ng malaya. Dahan-dahang inabot ni Maizo ang kanyang kamay upang punasan ang luha sa pisngi ni Jesly. Ang hawak niya ay banayad at maingat. Sigurado ka ba talaga, Jesly? Kapag ginawa natin to, wala nang balikan. Sigurado ko, Maizo. Ito ang unang desisyon sa buhay ko na ako ang may hawak. Dahan-dahang inilapit ni Maizo ang kanyang muka. Ang kanilang unang halik sa loob ng silid ay hindi tulad ng halik sa bar na panakip-butas lang sa puso niyang malaki ang puwang. Ito ay mabagal, banayad at puno ng pag-iingat. Hinawakan ni Maizo ang bewang ni Jesly
habang ang dalaga naman napakapit sa balikat ng lalaki. Kinaumagahan, pumasok ang sikat ng araw sa malaking bintana. Nagising si Jeslie na may kaunting bigat sa katawan, ngunit buo pa rin ang desisyon. Tumingin siya sa kanyang tabi. Wala na si Maiso sa kama. Pero narinig niya ang mahinang tunog mula sa sala. Paglabas niya, nakita niya si Maiso na formal na nakabihis ng polo at slacks habang nagkakape. Walang bakas ng emosyon ng mukha nito. Malayo sa lalaking humalik sa kanya kagabi. Sa ibabaw ng lamesa ay may nakalatag na makapal na dokumento. Gising ka na pala. Maupo ka. Utos ni Maiso. Lumapit si Jeslie at naupo sa tapat nito. Ano to? Takang tanong niya habang nakatingin sa mga papel. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Maiso. Isang kasunduan. Akala mo ba'y natapos na ang lahat kagabi, Jeslie? Akala mo ba'y bayad ka na sa pagliligtas ko sa iyo mula sa tiyahin mo kay Don Fabian? Ang sabi ko kagabi. Ang sabi mo kagabi, ibibigay mo ang sarili mo ng libre. At tinanggap ko yun. Pero ang pagtira mo rito at ang proteksyon laban sa tiyahin mo at ang pananatili mong ligtas sa lungsod na to ay may ibang presyo. Hindi ako charity institution, Jeslie. Negosyante ako at nakikita kong malaki ang pakinabang mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang sikmura. Pinaglalaruan mo ba ako? Matalino ka naman pala. Naintriga ako sa tapang mo kagabi kaya kinuha kita. Pero ngayon pagmamayari na kita, gigipitin kita sa paraang hindi mo magagawang tumakbo. Pipirmahan mo ang kontratang yan o ngayon din ay tatawagan ko ang tiyahin mo para sabihin kung nasan ka. Tiningnan ni Jeslie ang mga kondisyon sa kontrata. Nakasaad doon na magiging personal na assistant siya ni Maiso na susunod sa lahat ng utos nito, maging sa mga personal na hiling at hindi maaaring umalis ng penthouse nang walang pahintulot. Gagamitin siya ni Maiso kung saan kailangan niyang umasta ayon sa kagustuhan ng lalaki. Wala akong ibang mapupuntahan, alam mo yan. Walang kaibahan ang ginagawa mo sa ginawa ni Tita Celia. Tumayo si Maiso. Lumapit sa pwesto ni Jeslie at napatong ang dalawang kamay sa sandalan ng upuan ng dalaga. Kinulong ito sa kanyang espasyo. May malaking pagkakaiba, Jeslie. Ang tiyahin mo, ibibenta ka sa iba't ibang lalaki para sa barya. Ako lang ang hahawak sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang buhay na hindi mo mararanasan sa putikan. Pero sa ilalim ng isang kondisyon, susunod ka sa akin. Gagawin mong lahat ng gusto ko at kung kailan ko gusto. Inilapit ni Maiso ang kanyang muka sa tenga ng dalaga. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang mo. Gusto kong laruin ang laro mo at sisiguraduhin kong sa huli, ako ang mananalo. Humarap si Jeslie at pilit na hindi nagpakita ng takot sa harap ng mapanganib na estranghero. Pero kung akala mo madali mo kung mapapasunod dahil lang sa takot, nagkakamali ka, Maiso. Tignan natin. Pumirma ka na dahil magsisimula na ang unang utos ko sa iyo ngayon ding umaga. Pumirma si Jeslie. Malaki din naman ang pakinabang niya kay Maiso dahil may perang ibabayad ang binata. Pero ang hindi niya nagustuhan ay ang pagiging tuso nito. Na para bang kagabi ay ibang tao ito tapos ngayon ganito naman ito umasta. Jeslie, hindi ka dapat nagpalinlang sa akin kagabi. Sa mga ipinakita ko, alisin mo sa isipan mo yon. At lalong hindi dapat ako ang nilapitan mo. Ang inosenteng si Jeslie sinikap na maging normal lang at hindi na sumagot pa. Nanginginig ang mga daliri ni Jeslie habang hawak ang ballpen na iniabot ni Maiso. Ramdam niya ang bigat ng titig ng lalaki. Isang titig na tila naguhubad sa kanyang natitirang tapang. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng malawak na sala ng penthouse, lalong sumisikip ang dibdib ng dalaga. Napatingin siya sa ibaba, sa huling bahagi ng dokumento kung saan nakalaan ang espasyo para sa kanyang lagda. Ano, Jeslie? Tititigan mo lang ba ang papel na yan? O hahayaan mo na lang na si Celia ang pumili ng susunod mong hantungan? Malamig at may halong panguuyam ang boses ni Maiso habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jeslie. Wala siyang pagpipilian. Ang labas ng penthouse na ito ay isang malawak na bitag at kahit palobo ang kasama niya sa loob ng silid, mas pipiliin niya ito
kaysa sa mga buwetring naghihintay sa kanya sa labas. Mabilis niyang isinulat ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linya. Ang tinta ay tila naging kadena na tuluyang nagtali sa kanyang kalayaan. Inilapag niya ang ballpen at hinarap ang lalaki. Ayan na, pinirmahan ko na. Ano ang unang utos ng bago kong amo? Ibinaba ni Maiso ang kanyang tasa at marahang tumayo. Ang kanyang matangkad at formal na tindig ay nagbigay ng anino sa pwesto ni Jesly. Mabuti, madali ka naman palang kausap kapag naiipit. Para sa unang utos ko ngayong umaga, hubarin mo ang jacket na yan at isuot mo ang nakahandang dress sa kabilang kwarto. Sasama ka sa akin sa opisina. Sa opisina? Ang sabi mo sa kontrata ay magiging personal na assistant mo ko. Bakit kailangang pumunta agad doon? Lumapit si Maiso ng isang hakbang. Sapat na upang maamoy ni Jesly ang peppermint na pabango nito. Dahil ang isang epektibong laruan, Jesly, ay dapat laging nasa paningin ng may-ari. Ayokong naiiwan ka rito na walang ginagawa, kundi mag-isip kung paano tatakas. May 30 minuto ka para magayos. Huwag mo na akong paghintayin pa. Napapikit ng mariin si Jesly. Walang nagawa si Jesly kundi tumayo at maglakad patungo sa silid. Habang isinasara ang pinto, narinig niya ang mahinang tawa ni Maiso. Isang tunog na nagpapatunay na nag-i-enjoy ito sa bawat sandali ng panggigipit sa kanya. Sa loob ng silid, nakalatag ang isang kulay itim na dress na hapit sa katawan at isang pares ng high heels. Nang isuot niya ito, nakita niya sa salamin ng isang ibang Jesly. Mukhang propesyonal. Ngunit ang mga mata niya, hindi maipagkakaila na isa siyang nananatiling nakakulong. Pagkababa ng pribadong elevator ng penthouse, dinala ni Maiso si Jesly sa kanyang itim na sports car. Tahimik ang buong biyahe habang binabaybay nila ang mga kalsada ng lungsod. Walang nagsasalita, ngunit ang tensyon sa loob ng sasakyan ay sapat na upang mapuno ng kaba ang dalaga. Sa bawat sulyap ni Jesly sa labas, naiisip niya kung gaano kabilis nagbago ang kanyang buhay mula sa pagiging probinsyanang biktima ng tiyahin patungo sa pagiging pagmamay-ari ng isang makapangyarihang negosyante. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang nagtataasang gusali. Ito ang sentro ng imperyo ni Maiso at pagkababa pa lang nila, lahat ng empleyadong nadadaanan yumuyukot nagbibigay galang sa lalaki. Ngunit ang mga mata ng lahat unti-unting bumabaling kay Jesly. Nagtataka kung sino ang babaeng kasama ng kanilang mailap at supladong boss. Huwag mong ibaba ang ulo mo, Jesly. Maglakad ka na parang alam mo ang ginagawa mo. Bulong ni Maiso habang patuloy sa paglalakad patungo sa executive elevator. Pinapatingin mo ko sa kanila. Alam nilang hindi ako taga rito. Yan ang punto. Gusto kong masanay ka sa atensyon. Dahil simula ngayon, kahit saan ako pumunta, naroon ka at ang bawat maling kilos mo may katumbas na parusa. Malamig na tugon ni Maiso habang bumubukas ang pinto ng kanyang malawak na opisina na nasa pinakatuktok na palapag. Ang opisina ni Maiso ay pinalilibutan ng mga salamin na matatanaw ang buong syudad. May isang malaking lamesa sa gitna at isang maliit na lamesa sa sulok. Ito ang pwesto ni Jesly. Yan ang lamesa mo. Ang trabaho mo ngayon, ayusin ang lahat ng lumang files mula sa nakaraang 3 taon. Gusto kong makita ang mga yan na naka-alphabetical order bago matapos ang araw na to. Tiningnan ni Jesly ang tambak na papel. Libo-libo ang mga ito. Seryoso ka ba? Kakailanganin ng 1 linggo para matapos ang lahat ng ito ng mag-isa. May kontrata tayo, Jesly. At kung hindi mo matatapos yan bago mag-alas 5, may multang naghihintay sa'yo sa penthouse mamayang gabi. Kaya kung ako sa'yo, magsisimula na ako. Palihim na napairap si Jesly. Nagsimula ang mahabang oras ng paghihirap para kay Jesly. Naupo siya sa sahig sa tabi ng mga kahon. Binaliwala ang dumi at alikabok na maaaring kumapit sa kanyang bagong damit. Isa-isa niyang binasa, sinuri at inayos sa mga dokumento. Masakit na ang kanyang likod at nangangawit na ang kanyang mga kamay. Ngunit tuwing lilingon siya sa direksyon ni Maiso, ay nakikita niya itong prenting nagtatrabaho sa laptop o kaya may kausap sa telepono. Paminsan-minsan, sumusulyap sa kanya ang may mapaglarong ngiti. Alam ni Jesly na hindi lang ito basta trabaho. Ito ay isang digmaan.
Gusto ni Maiso na basagin ang kanyang pride. Gusto nitong makita siyang umiyak, magmakaawa o sumuko. Ngunit habang mas lalo siyang pinahihirapan, mas lalong tumitigas ang kanyang paninindigan. Hindi niya bibigyan si Maiso ng kasiyahang makitang talo siya. Gaya ng paglaban niya sa kanyang tita Celia, ganoon din ang gagawin niya kay Maiso. Dumating ang oras ng tanghalian. Masarap na pagkain ang inihatid para kay Maiso. Amoy na amoy ni Jeslie ang masarap na ulam at nagprotesta ang kanyang sikmura dahil hindi pa siya nag-aalmusal. Subalit hindi siya tinawag ng lalaki upang kumain. Maiso, hindi ba ako kakain? Ibinaba ni Maiso ang kanyang kubyertos at tumingin sa kanya. Ang mga assistant ay kumakain lang pagkatapos ng kanilang amo. At sa nakikita ko, hindi pa nangangalahati ang mga papeles na inaayos mo. Pwede kang kumain, pero bawat minutong gagamitin mo sa pagkain. Idadagdag ko sa oras ng trabaho mo mamaya. Huminga ng malalim si Jeslie. Nilunok ang kanyang gutom at laway. Huwag na lang, tatapusin ko na lang to. Ipinagpatuloy ng dalaga ang pag-aayos ng mga dokumento. Nakita ni Maiso ang pamumutla ng mga labi ni Jeslie, pati na ang panginginig ng mga braso nito habang nagbubuhat ng mabibigat na folder. May bahagi sa kalooban ni Maiso na nakaramdam ng bahagyang pagkabahala. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Para sa kanya ay hamon si Jeslie. Sanay siya sa mga taong madaling mabali ng pera at kapangyarihan. Kaya ang makatagpo ng isang babaeng mas pipiliing magutom kaysa magmakaawa ay isang bagot kapanapanabik na libangan. Pero paano rin ba niya ibababa ang pride niya? Gusto niya na itong alukin pero nauna na itong magmatigas sa kanya. Eksaktong 4:00 ng hapon nang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok ang isang lalaking may katabaan, may suot na mamahaling gintong relo at may kasamang 2 armadong bodyguard. Nanigas si Jeslie sa kanyang kinauupuan nang makilala ang mukha nito, si Don Fabian. Maiso, alam kong narito ang babaeng biniyaran ko kagabi. Huwag mo kong pagtaguan. Sigaw ng matanda habang galit na inilapag ang kanyang mga kamay sa lamesa ni Maiso. Mabagal na tumayo si Maiso, walang bakas ng gulat o takot sa mukha niya. Don Fabian, nasa pribadong teritoryo kita. At wala akong ideya sa sinasabi mo. Huwag mo kong lokohin. Nakita ng mga bouncer ko na isinakay mo ang babaeng may pulang damit sa kotse mo. 250,000 ang ibinayad ko kay Celia para sa gabing yon. At ninakaw mo ang pag-aari ko. Galit na asik ng matanda habang ang mga mata nito nagsimulang lumingon sa paligid hanggang sa dumapo ang tingin kay Jeslie na nakatayo sa tabi ng mga kahon. Ayan siya, hawakan ninyo. Utos ni Don Fabian sa kanyang mga bodyguard. Bago pa man makahakbang ang mga lalaki, humarang sa gitna si Maiso. Ang kanyang boses ay naging mas malamig pa sa yelo at ang kanyang presensya biglang naging mapanganib. Subukan ninyong humakbang paabante at sisiguraduhin kong bukas ng umaga wala na kayong kumpanyang babalikan, Don Fabian. Natigilan ng mga bodyguard at napatingin sa kanilang boss. Alam ng lahat ang impluwensya at yaman ng pamilya ni Maiso. Kaya nitong sirain ang kahit anong negosyo sa isang galaw lamang. Protektado mo ba ang babaeng yan, Maiso? Ano ba siya sa'yo? Tumingin si Maiso kay Jeslie bago muling hinarap ang matanda. Siyang bagong personal assistant ko at may pinirmahan siyang kontrata sa akin. So kung may reklamo ka kay Celia, sa kanya mo singilin ang 250,000 mo. Pero ang babaeng to, akin siya. At walang sino man ang pwedeng humawak sa pag-aari ko nang walang pahintulot ko. Matapos ang maikling tensyon, walang nagawa si Don Fabian kundi umalis kasama ang kanyang mga bodyguard habang nagbubuhat ng matinding galit laban kay Celia. At nang magsada ang pinto, napaupo sa sahig si Jeslie. Tuluyang nanghina ang kanyang mga binti dahil sa takot na bumalik sa impyernong puder ng kanyang tiyahin. Tumingin si Maiso sa kanya, walang bakas ng pag-aalala kundi isang malamig na pagsusuri. Nakita mo na kung anong kaya kong gawin, Jeslie. So kung wala ako, naging laruan ka na ng matandang yun ngayon. Tumayo si Jeslie. Pilit na pinatatag ang sarili kahit pa nanginginig ang buong katawan niya. At ano naman ang kaibahan mo sa kanya? Niligtas mo nga ako sa kanya pero dinala mo naman ako sa sarili mong kulungan. Ang kaibahan, Jeslie, ay mas malinis ang kulungan ko at mas masarap akong magiging amo
kung matututo kang sumunod. 5:00 na. Tapos mo na ba ang trabaho mo? Hindi, kulang ang oras. Inaasahan ko na yan. Dahil hindi mo natapos, may parusa ka mamaya sa penthouse. Sige na, magayos ka na ng gamit mo, tuuwi na tayo. Habang pabalik sila sa sasakyan, ay alam ni Jeslie na ang gabi sa penthouse ay hindi magiging madali. Hindi pa tapos si Maiso sa kanyang laro at bawat hakbang ng dalaga ay tila mas lalong nagpapabaon sa kanya sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na unti-unting napapansin si Jeslie na sa tuwing may ibang taong nagtatangkang saktan siya, si Maiso ang unang tumatayo bilang kanyang proteksyon kahit pa ito rin ang mismong taong nanggigipit sa kanya. Ang laro ng pusa at daga ay mas lalong naging komplikado at wala pang nakakaalam kung sino ang unang susuko. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pabalik sila sa penthouse. Nakatitig lang si Jeslie sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan sa salamin. Kumakalam ang kanyang sikmura at ang bawat kalamnan sa kanyang likod sumasakit na dahil ilang oras ng pagkakaupo sa sahig ng opisina. Sa tabi niya, seryosong nagmamaneho si Maiso. Walang imik at ang mga mata nakatuon lang sa madilim na kalsada. Pagkarating sa penthouse, dire-diretsong pumasok si Maiso. Humarap siya kay Jeslie na dahan-dahang humakbang papasok. Halatang pilit na ibinabalanse ang sarili sa mataas na sapatos. Dahil hindi mo natapos ang inutos ko sa'yo sa opisina, oras na para sa parusa mo. Huminga ng malalim si Jeslie. Itinaas ang kanyang baba upang magkunwaring matatag. Anong parusa? Magpupuyat ba ako para mag-ayos ulit ng mga papel? O may iba ka pang naisip na paraan para pahirapan ako? Hindi sumagot si Maiso. Sa halip, naglakad ito patungo sa malawak na kusina. Narinig ni Jeslie ang mga kalansing ng mga kaldero at ang tunog ng pagbubukas ng refrigerator. Nagtaka siya ngunit nanatili lang siyang nakatayo sa sala. Naghihintay sa sunod na sasabihin ni Maiso. Pagkalipas ng 20 minuto, lumabas si Maiso na may dalang mangkok ng mainit na sopas at isang plato ng kanin na may ulam. Inilapag niya ito sa hapagkainan at tumingin kay Jeslie. Yan ang parusa mo. Maupo ka riyan at ubusin mo ang lahat ng yan nang walang itinira. Natigilan si Jeslie. Bahagyang kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Pagkain? Parusa ang tawag mo sa pagpapakain sa akin? Humarap si Maiso. Pilit na ibinabalik ang masungit na ekspresyon sa kanyang muka upang itago ang kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Parusa yan. Dahil pinatunayan mong matigas ang ulo mo. Nakita kong hindi ka kumain ng tanghalian kanina dahil lang sa pride mo. Ayokong magkaroon ng assistant na hihimatayin sa harap ng mga kliyente ko dahil lang sa gutom. Masisira ang reputasyon ko bilang amo. Kaya maupo ka na bago ko pa itapon yan sa basurahan. Bagaman may kaunting sungit ang tono ng boses nito, naramdaman ni Jeslie ang init ng pagkain na tila dumampirin sa kanyang puso. Lumapit siya at dahan-dahang naupo. Sa unang subo niya ng mainit na sopas, doon lang niya naramdaman kung gaano siya kapagod at kagutom. Tahimik siyang kumain habang si Maiso naman nakasandal sa may counter ng kusina. Nagbabasa sa kanyang tablet ngunit paminsan-minsang sumusulyap sa dalaga upang masigurong nauubos nga ang pagkain. Matapos kumain, nagpresenta si Jeslie na maghugas ng pinagkainan ngunit pinigilan siya ng isang matigas na tingin mula kay Maiso. Iwan mo na yan dyan. May dumarating na tagalinis bukas ng umaga. Pumasok ka na sa kwarto at magpahinga ka na. Naglakad si Jeslie patungo sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya maihawak ang kamay sa doorknob, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang bukong-bukong. Nawalan siya ng balanse dahil sa labis na kapaguran ng kanyang mga paa mula sa pagsusuot ng high heels buong araw. Napaaray siya ng mahina at napakapit sa pader upang hindi tuluyang mabuwal sa sahig. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man siya tuluyang matumba, may 2 malalakas na braso ang sumalo sa kanyang bewang. Amoy peppermint at pamilyar na init ang muling bumalot sa kanya. Si Maiso. Ang clumsy mo talaga. Masungit na rason ng lalaki. Ngunit ang kanyang pagkakahawak kay Jeslie ay nanatiling banayad. Bago pa makapagsalita ang dalaga, binuhat siya ni Maiso na parang isang bagong kasal na asawa.
at dinala sa loob ng silid. Inilapag niya si Jesly ng dahan-dahan sa malambot na kama. Agad na lumuhod si Maiso sa sahig sa harap ng kama at hinawakan ng paa ng dalaga upang hubarin ang suot nitong sapatos. "Wag na, Maiso, kaya ko naman ang sarili ko." Huwag kang malikot kung ayaw mong masaktan. Seryosong saway ni Maiso. Nang matanggal ang sapatos, nakita ni Maiso ang pamumula at kaunting pamamaga ng likod ng sakong ni Jesly. Bahagyang nagtagpo ang mga kilay ng lalaki. Tumayo siya, lumabas ng silid at bumalik na may dalang emergency kit at isang maliit na basahan na may yelo. Muling lumuhod si Maiso at marahang idinampi ang yelo sa namamagang bahagi ng paa ni Jesly. Napasinghap ang dalaga sa lamig, ngunit hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin sa mukha ng lalaking nasa harap niya. Si Maiso na nakikita niya ngayon ay malayo sa malupit na negosyante sa opisina at sa mapaglarong lalaki sa bar. May nakatagong pag-iingat sa bawat galaw ng kamay nito. "Bakit mo to ginagawa? Akala ko ba laruan mo lang ako? Bakit nag-aalala ka sa akin?" Sabi ko sa'yo, pagmamayari kita habang nasa ilalim ka ng kontrata ko. At ang isang mamahaling pagmamayari, hindi hinahayaang may galos o sira. So kung pilay ka, paano ka makakasunod sa mga utos ko? Lihim na napangiti si Jesly. Alam niyang pilit lang na nagdadahilan ng lalaki upang panatilihin ang kanyang mapangmataas na estado. Ngunit ang mga kilos nito ang nagsasabi ng kabaliktaran. Unti-unti, ang yelong nakapalibot sa puso ng estranghero ay tila nagsisimula ng matunaw. Lumipas ang ilang oras at tuluyang lumalim ang gabi. Hindi makatulog si Jesly dahil sa banayad na tibok ng kanyang puso na tila hindi mapakali. Lumabas siya ng silid upang uminom ng tubig. Nakita niya si Maiso na nakatayo sa may balkonahin ng penthouse. Nakatanaw sa malawak na kalangitan habang hawak ang isang baso ng alak. Ang ulan ay tumigil na. Madahang lumapit si Jesly at tumayo sa tabi nito. Pinapakiramdaman ng katahimikan ng gabi. Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Maraming iniisip. Iniisip ko kung nasa na si Tita Celia at kung anong mangyayari sa akin kapag natapos na ang kontratang to. Ang tiyahin mo, kasalukuyang hinaharap ang mga kaso niya. Siniguro ng mga abogado ko na hindi na siya makakalapit sa iyo kahit kailan. At tungkol naman sa kontrata mo, huwag munang isipin ang katapusan na to. Hanggat gusto kong manatili ka, hindi ka aalis. Bakit ako, Maiso? Marami namang babae sa paligid mo na mas maganda, mas mayaman at mas marunong sa negosyo. Bakit pinili mong gipitin at itira rito ang isang katulad ko na galing sa probinsya at walang kahit ano? Humarap ng buo si Maiso kay Jesly. Humakbang siya papalapit hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang hininga. Itinaas ni Maiso ang kanyang kamay at marahang inayos ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Jesly. Dahil sa mundong ginagalawan ko, Jesly, lahat ng tao may presyo. Lahat sila madaling bilhin, madaling pasunurin gamit ang pera. Pero ikaw, nung gabing nasa bar tayo, nakita ko sa mga mata mong isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kahit kanino. Ang tunay na prinsipyo, na mas pinili mong ibigay ang sarili mo sa isang estranghero kaysa hayaang ibenta ka ng sarili mong dugo. Ang tapang na yun, ang bagsik na yun ang kumuha ng atensyon ko. Bumaba ang kamay ni Maiso sa pisngi ng dalaga. Marahang hinaplos ang makinis nitong balat. Nung una, gusto ko lang makita kung hanggang saan ang tibay mo. Gusto kitang subukan, pero habang mas nakikita kita, mas nararamdaman ko na hindi kita kayang sirain. Masungit ako, oo, at gusto kong sumusunod ka sa akin dahil yun lang ang paraan na alam ko para panatilihin ka sa tabi ko nang hindi mo napapansin. Napatitig si Jesly sa lalaki. Ramdam ang bawat salita na nagmumula sa puso nito. Ang panggigipit ni Maiso ay hindi pala gawa ng kasamaan, kundi isang pader ng isang lalaking hindi marunong magpahayag ng tunay na pag-aalaga sa isang normal na paraan. Kaya wag mong isipin na bilanggo ka rito, Jesly. Ang kanyang boses ay naging mas banayad. Mula ngayon, magiging assistant kita. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil magtatrabaho ka sa akin. Dahil tutulungan kitang buuin ang buhay mo na sinira ng tiyahin mo. At sa bawat hakbang, narito ako sa likod mo.
Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jeslie. Ang unang ngiting nakita ni Maiso mula sa kanya. Salamat Maiso, dahil kahit na napakasungit mo, alam kong may mabuti kang puso. Huwag mong asahan na magiging mabait ako palagi. Bukod doon, marami ka pang kailangang matutunan sa opisina bukas. At sisiguraduhin mong maaga kang gigising. Handa ko. Matapang na sagot ni Jeslie. Maagang suminag ang liwanag. Sa pagkakataong to, hindi tunog ng kung ano o malamig na utos ang nagpagising kay Jeslie, kundi ang bango ng bagong luto na sinigang at pritong bacon na nagmumula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon, iniunat ang kanyang likod, at laking gulat niya nang mapansing wala na ang pangingirot sa kanyang bukong-bukong. Ang ginawang pag-aalaga ni Maiso kagabi ay nag-iwan ng magaan na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Paglabas niya sa sala, nakita niya si Maiso na nakatayo sa harap ng kalan. Nakasuot pa rin ang kanyang formal na slacks, ngunit nakatupi na ang manggas ng puting polo hanggang siko. Wala itong suot na necktie, at ang buhok nito medyo gulo-gulo pa. Isang anyo na malayong malayo sa seryosong CEO na kaharap ni Don Fabian kahapon. Gising ka na pala. Maupo ka na at kumain ka na ng marami dahil mahaba ang listahan na gagawin mo ngayon. Naupo si Jeslie sa hapagkainan. Pinapanood ang bawat galaw ng lalaki habang inilalapag nito ang plato sa kanyang tapat. Ikaw ang nagluto nito? Akala ko ba may dumadating na tagalinis sa tagapagluto rito? Mayroon nga, pero pinaalis ko muna sila para sa araw na to. Ayoko may ibang taong umaaligid dito habang hindi mo pa lubos na kabisado ang pasikot-sikot ng lugar. At isa pa, mas masarap naman ako magluto kaysa sa kanila. Natawa ng mahina si Jeslie, ngunit hindi niya maitatanggi na masarap nga ang pagkain. Habang kumakain sila, napansin ni Jeslie na may dalawang bagong paper bag na nakapatong sa dulo ng lamesa. Anong mga yan? Ibinaba ni Maiso ang kanyang tasa at sumandal sa upuan. Ibinabalik ang kanyang pamilyar na seryosong tingin. Mga bagong sapatos, flat shoes, at mas mababang takong nagagamitin mo sa opisina. Ayoko maglakad ka na mukhang itik sa harap ng mga kliyente ko dahil lang sa masakit ang paa mo. At huwag mong isiping regalo yan. Ibabawas ko ang halaga niyan sa magiging unang sweldo mo bilang assistant ko. Salamat boss, sisiguraduhin kong pagtatrabahuhan ko ang bawat sentimo niyan. Kapansin-pansin ang pagbaba ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Bagaman nananatiling formal at distansyado si Maiso sa harap ng kanyang mga empleyado, may mga maliliit na bagay na tanging si Jeslie lang ang nakakapansin. Sa loob ng elevator, tuwing may papasok na ibang executive, palihim na humahakbang si Maiso sa pwesto sa harap ni Jeslie upang harangan ito sa mga mapanuring tingin ng iba. Pagpasok sa opisina, tumambad kay Jeslie ang kanyang maliit na lamesa. Ang dalawang kahon ng lumang dokumento na hindi niya natapos kahapon ay maayos nang nakasalansan sa isang tabi. Di kalidad na ang pagkaka-alphabetical order. Nanlaki ang mata ni Jeslie at agad na lumingon kay Maiso na kasalukuyang naglalakad patungo sa sarili nitong desk. Maiso, sinong nagtapos nito? Akala ko ba bawal hawakan ng ibang mga papeles mo? Akong nagtapos niyan kagabi. Masyado kang mabagal. At kailangan ko ng mga files niyan para sa pagpupulong ko mamayang 10:00. Kung hihintayin pa kitang matapos, baka malugi na ang kumpanya ko. Napakagatlabi si Jeslie upang itago ang kanyang ngiti. Alam niyang natulog si Maiso ng madaling araw dahil narinig niyang mahinang yabag nito sa sala kagabi. Ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang pagiging masungit at mapang-utos, ay may sariling paraan ng pagpapadali sa buhay ng dalaga nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Kung ganun, anong gagawin ko ngayon? Diyan nakasulat ang schedule ko para sa buong linggo. Ang gagawin mo lang, papaalalahanan ako 50 minuto bago ang bawat meeting. Ihanda ang kape ko sa tuwing hihilingin ko at sumama ka sa akin sa lahat ng labas ko. Madali lang, hindi ba? Kahit ang isang katulad mo, kayang gawin niya ng walang mali. Kayang-kaya ko to, Boss Maiso. May events na dinaluhan ng dalawa. Mr. Maiso, napakaganda naman ng bago mong assistant. Mukhang bago pa sa industriya. Nakangiting sabi ng lalaki habang pilit na iniaabot ang baso ng alak na malapit sa pwesto ni Jeslie. Sinasadyang madampian ang daliri ng dalaga. Agad na naramdaman ni Jeslie ang panlalamig ng kanyang mga kamay.
Ang takot na naramdaman niya sa club ay tila muling bumalik sa kanyang dibdib. Akma siyang lalayo, ngunit bago pa man niya magawa yun, marahas na ibinaba ni Maiso ang kanyang sariling baso sa lamesa. Lumikha ng isang matalim na tunog na pumutol sa usapan ng lahat. Mr. Vance, Malamig at mariing tawag ni Maiso. Ang kanyang mga mata pinalilibutan ng matinding otoridad. nandito tayo para pag-usapan ng 30% ng shares ng Alpha. Hindi ang personal na buhay ng mga empleyado ko. At kung ang atensyon mo'y wala sa negosyo, malaya kang lumabas sa pintuang yan at humanap ng ibang kumpanyang mamumuhunan. Natigilan ito, halatang nabigla sa biglang pagbabago ng timpla ng sikat na negosyante. I was just making a compliment, Mr. Maiso. No offense intended. Mabuti kung ganun. Sabay sulyap kay Jeslie nang mabilis bago muling hinarap ang mga mata. Gabi na at pagod na sila mula sa mahabang biyahe at sunod-sunod na mga pulong. Habang si Jeslie ay nag-aayos ng kanyang mga gamit sa sala, lumapit si Maiso at naupo sa malaking sofa. Hinilot ang kanyang sariling sentido. Lumapit ang dalaga. May dalang isang baso ng malamig na tubig at inabot ito sa lalaki. Salamat sa ginawa mo kanina sa restaurant, Maiso. Alam kong malaking investor si Mr. Vance at pwedeng mawala ang deal dahil sa pagtatanggol mo sa akin. Sinabi ko na sa'yo, Jeslie, walang sino man ang pwedeng humawak o tumingin ng may mali siya sa kung ano ang sa akin. Assistant kita at responsibilidad kong protektahan ka sa mga taong akala mo may pera lang pwede nang mambastos ng iba. Alam mo kung minsan, nagtataka ako kung bakit pinapanatili mo pa rin ang masungit mong muka kung ang totoo naman palagi mo kong tinutulungan. Dahil kapag nalaman mong mabait ako, baka abusuhin mo ang pagiging mabait ko at hindi ka na sumunod sa mga utos ko. Gusto ko pa rin ako ang may hawak, Jeslie. Pero alam nating dalawa na hindi na ito isang laro, hindi ba? Matapang na tanong ni Jeslie na sinalubong ang malalim na titig ng lalaki. Oo, hindi na to laro. At sa tingin ko, ako ang unang natalo. Lumipas ang ilang linggo na tila isang magandang panaginip para kay Jeslie. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Maiso, unti-unti siyang nasanay sa takbo ng buhay sa syudad at sa mundo na pinakilala ni Maiso. Bagaman nananatili ang pagiging masungit at mapang-utos ng lalaki sa mga oras ng trabaho, ay alam ni Jeslie na ito ay paraan lamang nito upang protektahan ang kanyang imahe. Sa tuwing gabi, mas nagiging bukas ang kanilang mga usapan at ang dating malamig na pakikitungo napalitan ng isang hindi mapaliwanag na ugnayan. Ngunit ang kapayapaang yun, bigla na lamang nagulo. Nag-organisa ang kumpanya ng isang malaking open charity. Bilang personal assistant, si Jeslie ang naatasang mag-asikaso sa mga VIP guest at mag-abot ng mga mamahaling dokumento kay Maiso na nakasalukuyang nakikipag-usap sa mga mamamahayag at mga kilalang personalidad. Ramdam ni Jeslie ang gaan ng loob habang suot ang kanyang simpleng dress at flat shoes, malayo sa takot na nararamdaman niya nung unang tapak niya sa lungsod. Habang naglalakad siya bitbit ang isang folder patungo sa elevator, ay may marahas na hila sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. Sa lakas ng pagkakahila, nabitiwan niyang hawak ng mga papeles na nagkalat sa sahig. Aha, sabi ko na nga ba't dito lang kita makikita? Ikaw na bata ka? Isang pamilyar, matinis at galit na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Nang lumingon si Jeslie, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang muka nawalan ng kulay. Sa harap niya ay nakatayo si Tita Celia. Mas payat ito ngayon. Gusot ang damit at halatang malaki ang ibinagsak ng katawan pagkatapos ng nangyaring gulo sa club. Ngunit ang mga mata nito nananatiling puno ng kasakiman at galit. Tita Celia? Huwag mo kong matita Tita Celia ngayon. Akala mo ba'y makakatakas ka na pagkatapos mo kong ipahamak kay Don Fabian? Dahil sa'yo, nakulong ako ng ilang linggo at naubos lahat ng pera ko para lang sa piyansa. Sinadya nitong lakasan ng kanyang boses upang maakit ang atensyon ng mga dumadaan sa lobby. Mabilis na nagbulungan ng mga empleyado, gwardya at maging ang ilang mga bisita upang tingnan ang nagaganap na eksena. Nagbulungan ng mga ito na para bang awang-awa din at ang mga mata ng lahat nakatuon na kay Jeslie na unti-unting nakakaramdam ng matinding kahihiyan.
Tita, pakiusap, huwag dito. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Pakiusap ni Jeslie habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata dahil sa nagbabadyang luha. Gusto niyang maglaho na lang sa kinatatayuan niya dahil sa kahihiyang nararanasan sa harap ng kanyang mga katrabaho. Bakit ako makikipag-usap sa inang tago? Gusto kong malaman ng lahat ng tao rito kung anong klaseng dumi ang tinatago mo sa likod ng magandang mukha mo. Mga mamamayan, ang babaeng ito na mukhang inosente ay isang taksil. Ipinasok ko siya sa marangal na trabaho, pero anong ginawa niya? Ninakawan niya ako. At hindi lang yan, ibinenta niya ang sarili niya sa kung sino-sinong lalaki sa bar para lang makatakas sa mga utang ng namatay niyang tatay. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga nakapaligid na empleyado. Ang mga bulong-bulungan ay mas lalong lumakas at may mga mapanghusgang tingin na ang ipinupukol kay Jeslie. Hindi totoo yan. Ikaw ang nagbenta sa akin. Ikaw ang nagdala sa akin sa club. Huwag kang magsinungaling. Sino maniniwala sa isang katulad mong walang kwenta? Pumasok ka rito sa kumpanyang to para maghanap ng susunod mong mabibiktima, hindi ba? Nakatungo si Jeslie sa sahig. Hinayaan ang mga luha na pumatak sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang matinding bigat ng mundo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na magbago at bumuo ng bagong buhay, tila ang madilim na kahapon ay palaging may paraan para hilahin siya pabalik sa putikan. Walang sino man sa mga nakapaligid ang nagtangkang tumulong. Lahat sila'y nanonood lang, tila nasisiyahan sa iskandalong nagaganap. Anong kaguluhan to? Isang malalim, baritonong boses ang biglang bumasag sa maingay na lobby. Ang karamihan ng mga tao, otomatikong tumabi upang magbigay daan. Mula sa gitna ng karamihan, naglalakad si Maison ng may mabigat at pormal na hakbang. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata nito nagliliyab sa matinding galit habang nakatingin sa kanila. Nang makita ni Celia ang lalaki, bigla itong nagbago ng anyo at nagkunwaring biktima. Sir, kayo po ba ang may-ari rito? Ang assistant niyo po'y isang impostor. Isang maduming babae na galing sa... Hindi pinatapos ni Maizo ang sinasabi ng matanda. Nilagpasan niya ito na parang hangin at dire-diretsyong lumapit kay Jeslie. Dahan-dahang lumuhod si Maizo sa sahig. Isang bagay na hindi kailanman inakalang gagawin ng isang makapangyarihang CEO sa harap ng kanyang mga empleyado. Inabot ni Maizo ang kanyang kamay upang tulungang tumayo si Jeslie. Nang mahawakan ng dalaga ang mainit na palad ng lalaki, tila doon lang bumalik ang lakas niya. Hindi alintana ni Maizo ang mga papeles sa sahig. Ang buong pansin niya ay nasa umiiyak na mukha ng dalaga. Hinubad niya ang kanyang suit at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Jeslie. Bago ito dahan-dahang itinayo at pinatayo sa kanyang likuran upang magsilbing kalasag. Humarap si Maizo kay Celia. Ang kanyang tindig ay tila isang haring handang pumatay para sa kanyang reyna. Ganito ang eksena ngayon, para bang nasa teleserye si Jeslie. Sino ka para gumawa ng eksena sa kumpanya ko? Ako ang tiyahin niya, ang nagpalaki sa kanya. At sinasabi ko lang ang katotohanan na ang babaeng yan. Ang katotohanan? Pagputol ni Maizo, habang humahakbang ng isang beses pabalik kay Celia. Dahilan upang mapaatras ang matanda dahil sa takot. Ikaw si Celia Santos. Ang taong kasalukuyang may nakabinbing kaso ng illegal human trafficking at estapa. Pagkatapos mong subukang ibenta ang sarili mong kamag-anak sa isang matandang mayaman sa club. Nanlaki ang mata ni Celia sa narinig habang ang mga tao sa paligid muling nagbulungan. Ngunit sa pagkakataong to, ang mga masasamang tingin nalipat na sa matanda. Nagsisinungaling ka. Sino ka ba para paboran ng batang yan? Sigaw ni Celia. Kinuha ni Maizo ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at itinaas ito upang makita ng lahat. Ako si Maizo, ang CEO ng kumpanyang to. At ang babaeng tinatawag mong madumi ay aking opisyal at pinagkakatiwalaang personal assistant. Lahat ng sinabi mo kanina, na-record ng mga security camera ng gusaling ito. At gagamitin ko ang buong puwersa ng aking mga abogado upang siguraduhin mabubulok ka sa kulungan dahil sa paninirang puri at pamimilit mo.
Tumingin si Maizo sa mga gwardyang nakatayo sa gilid. Bakit hinayaan niyong makapasok ang isang kriminal sa teritoryo ko? Kalad ka rin niyo ang babaeng yan palabas at tawagan niyo agad ang kapulisan upang isagawa ang pag-aresto dahil sa paglabas ng restraining order na inihain ko laban sa kanya. Ilang linggo na ang nakararaan. Opo, sir. Mabilis na sagot ng mga gwardya. Agad nilang hinawakan si Celia sa magkabilang braso at marahas na hinila palabas ng gusali. Habang ang matanda, patuloy na nagwawalat sumisigaw ng mga pagbabanta na wala namang nakikinig. Humarap si Maizo sa mga empleyadong nanonood pa rin. Ang kanyang titig naging mas matalim. Sa lahat ng narito, ang sino mong makita kong makausap, magchismis o magpakalat ng kahit anong kwento tungkol sa nangyari ngayon, ituturing kong paglabag sa Code of Conduct ng kumpanya at sisiguraduhin kung wala na kayong trabahong babalikan bukas ng umaga. Bumalik kayo sa mga trabaho ninyo ngayon na. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao at bumalik sa kani-kanilang mga pwesto, natatakot sa galit ng kanilang boss. Nang maging tahimik ang lobby, ay nilingon ni Maizo si Jesly na tahimik pa ring umiiyak sa likod niya. Hindi nagsalita si Maizo. Hinawakan niyang kamay ng dalaga at dinala ito patungo sa elevator. Diretso sa pinakatuktok na palapag kung saan walang sino mang pwedeng makaistorbo sa kanila. Pagkapasok sa loob, doon lang tuluyang napaupo si Jesly sa sofa. Itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad habang patuloy ang pag-agos ng luha. Ipinahiya niya ako, Maizo. Ngayon alam na ng lahat kung saan ako galing. Naupo si Maizo sa tabi niya at sa pagkakataong to, wala nang distansya. Inabot niya ang balikat ng dalaga at dahan-dahang hinila ito papalapit sa kanyang dibdib. Hinayaan ni Jesly na isandal ang kanyang ulo sa matigas na dibdib ni Maizo habang nararamdaman ng banayad na paghagod ng kamay ni Maizo sa buhok niya. Huwag mong isipin ng mga taong yun, Jesly. Sinabi ko na sa'yo, protektado ka rito. Walang sino mang pwedeng humila sa'yo pabalik sa putikan habang ako ang kasama mo. Ang nakaraan mo ay tapos na at ang nakita nila kanina ay isang matapang na babaeng lumalaban para sa kanyang sarili. Akala ko ba gusto mo kong paglaruan nung una? Bakit palagi mo kong inililigtas? Dahil na-realize ko na sa laro nating dalawa, ako ang unang natalo, Jesly. Hindi kita kayang makitang nasasaktan ng iba. Kaya simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Ang laban mo ay laban ko na rin. Matapos ang iskandalong idinulot ni Celia sa lobby, naging mas tahimik na ang kapaligiran. Kahit na lumipas na ang ilang araw at bumalik na sa normal, pansin ni Jesly na tila may nagbago sa mga kilos ni Maizo. Mas madalas itong natutulala habang nakatitig sa kanya. At sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, mabilis na ibabaling ng lalaki ang tingin sa ibang direksyon, sabay seryosong magpapakabisi sa kanyang mga papeles. Isang gabi, habang nag-aayos si Jesly ng mga schedule sa sala, napansin niyang naiwan ni Maizo ang personal nitong notebook. Alam niyang ito ay pribado, ngunit dahil sa labis na kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Walang mga business plans doon. Sa halip, may isang maikling talata na isinulat na may petsang tumugma sa kanyang ikalawang gabi sa penthouse. Akala ko isa lang siyang ordinaryong babae na dinala ng tadhana sa pwesto ko para libangin ako. Gusto ko siyang paglaruan. Gusto kong makita kung hanggang kailan titindig ang kanyang prinsipyo bago siya tuluyang sumuko sa yaman ko. Ngunit nagkamali ako. Sa bawat oras na tinitingnan ko ang kanyang mga mata, ang sarili kong laro ang unti-unting sumisira sa akin. Ang katotohanan, natatakot ako na baka isang araw matuto siyang lumipad palayo at maiwan akong muli sa dilim ng mundong to. Napatakip ng bibig si Jesly habang ito ay binabasa. Ang bawat kataga ay tila may dalang kuryente na gumapang sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya mapanggipit at malupit nung una ay matagal na palang maitinatagong paghanga sa kanya. Sinong nagsabi sa'yong pwede mong galawin ang mga personal kong gamit? Medyo paus na boses ang biglang narinig ni Jesly mula sa likuran. Mabilis niyang isinara ang notebook at lumingon. Nakatayo si Maizo. Ang kanyang mga mata, halata ang puyat, ngunit may bakas ng matinding pagkagulat at pagkabahala nang makitang hawak ng dalaga ang kanyang lihim. Tumayo si Jesly, hawak pa rin ang notebook
at matapang na humakbang papalapit sa lalaki. Bakit mo to sinulat, Maizo? Akala ko ba kontrata lang ang habol mo sa akin? Akala ko ba nagpapakasasa ka sa makitang nahihirapan ako sa mga utos mo? Binalot ng matinding katahimikan, huminga ng malalim si Maizo. Pilit na ibinabalik ang kanyang masungit at mapangmataas na ekspresyon. Lumapit siya, ngunit walang sakit na inagaw ang notebook mula sa mga kamay ni Jeslie. Wala kang pakailam sa mga isinusulat ko, Jeslie. Assistant kita, hindi ka investigator ng buhay ko. Huwag mo na akong lokohin, Maizo. Nakita ko ang petsa. Isinulat mo to nung panahong pinahihirapan mo ko sa opisina. Nung panahong pinagugutom mo ko at pinag-aayos ng mga lumang files. Ang totoo, may nararamdaman ka na sa akin nung una pa lang. Pero pinili mong magsungit para hindi mo maamin sa sarili mo. Ibinaba ni Maizo ang baso sa counter nang may kalakasan. Dahilan upang umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong kusina. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata tuluyan ang napuno ng emosyong matagal niyang ibinaon. Oo, tama ka. May nararamdaman ako sa iyo nung una pa lang. Nung gabing lumapit ka sa akin sa bar. Akala ko, isa ka lang sa mga babaeng gustong gumamit sa pangalan ko. Pero nung sinabi mong ibibigay mo ang sarili mo ng libre, para lang sirain ang plano ng tiyahin mo, doon ako natigilan. Sa buong buhay ko, pinalilibutan ako ng mga taong plastik, mga taong kayang ibenta ang kaluluwa nila para sa pera. Pero ikaw, pumasok ka sa buhay ko na may dalang kakaibang liwanag. At natakot ako, Jeslie. Natakot ako dahil hindi ko alam kung paano humawak ng isang taong tulad mo nang hindi kita nasisira. Kaya mo ba ako ginigipit? Kaya mo ko pinapahirapan sa mga utos mo? Dahil yun lang ang paraan na alam ko para manatili ka sa tabi ko. Akala ko kapag naging masungit ako, kapag pinatunayan kong may hawak ako sa buhay mo sa pamamagitan ng kontrata, makokontrol ko ang nararamdaman ko. Akala ko mapapaniwala ko ang sarili ko na negosyo lang ang lahat ng to. Pero tuwing nakikita kitang napapagod, tuwing nakikita kong nasasaktan ka dahil sa mga utos ko, mas nasasaktan ako eh. At nung dumating ang tiyahin mo, nung nakita kitang umiiyak sa sahig, doon ko na-realize na handa akong sunugin ang buong mundong to. Basta masiguro ko lang naligtas ka. Inabot ni Maizo ang mga kamay ni Jeslie. Dahan-dahang pinagdakop ang kanilang mga daliri. Sa pagkakataong to, wala nang banta ng kontrata. Ang natira na lamang ay isang lalaking tapat na nagpapakumbaba sa harap ng babaeng nagpabago sa kanyang tadhana. Natatakot akong mahalin ka, Jeslie. Dahil baka kapag nalaman mong hawak mo ang puso ko, magpasya kang iwan ako dahil sa mga unang pagkakamali ko sa'yo. Isang matamis at may halong emosyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jeslie. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang inilagay ito sa pisngi ni Maizo. Ang balat ng lalaki ay mainit. Ang naramdaman niya ay marahang pagsandal ng mukha nito sa kanyang palad. Tila tinatanggap ang bawat haplos bilang isang lunas sa matagal na nitong pangungulila. Hindi ako aalis, Maizo. Nung una, galit na galit ako sa iyo dahil akala ko pareho ka lang ni na Tita Celia. Pero sa bawat araw na kasama kita, nakita ko kung paano mo ko ipagtanggol. Nakita ko kung paano mo ko alagaan kahit nagdadahilan ka pa ng kung ano-ano para lang hindi ka magmukhang mabait. Ang kontratang pinirmahan ko, hindi na yun ang dahilan kung bakit ako nananatili rito. Anong ibig mong sabihin? Nanatili ako rito dahil gusto ko. Dahil nararamdaman ko ang kaligtasan sa piling mo na hindi ko kailanman naramdaman sa sarili kong pamilya. Kaya wag mo nang isipin na aalis ako, kahit na napakasungit mo pa rin kung minsan. Nang marinig ang mga salitang yon, tila may malaking tinik na nabunot sa dibdib ni Maizo. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ang kanilang halik sa gabing yon, malayo sa marahas at mapusok na halik sa bar. Ito ay isang halik ng pagpapatawad, ng pagtanggap at ng tuluyang pagpunit sa maskara ng kanilang mga nakaraan. Hinawakan ni Maizo ang bewang ni Jeslie nang may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang kanyang pinakamahalagang kayamanan na hindi niya kailanman pabibitawan. Kinaumagahan, muling nagising si Jeslie na may magaan na pakiramdam. Paglabas niya sa sala, nakita niya si Maizo na formal na namang nakabihis para sa opisina. Ngunit sa pagkakataong to,
ay may dalang isang maliit na bouquet ng mga sariwang bulaklak at may nakalatag na masarap na almusal sa lamesa. Good morning. Kumain ka na. At huwag kang mag-alala. Walang trabaho sa opisina ngayon na magpapasakit ng likod mo dahil may bago kong utos sa'yo. Ano na namang utos yan, boss? Ang utos ko ngayon, sumama ka sa akin sa isang maayos na date. Walang kontrata, walang mga investors. At walang kahit ano, ikaw lang. Tapos tayong dalawa lang. Tumango si Jesly. Ramdam ang lubos na kapayapaan sa kanyang puso. Hindi pinayagan ni Maizo si Jesly na isuot ang formal na damit na karaniwan nitong ginagamit sa opisina. Nang lumabas si Jesly mula sa silid, natagpuan niya si Maizo na naghihintay sa sala. Nakasuot ito ng simpleng short sleeve linen shirt at maong. Bagay sa'yo. Salamat. Saan ba tayo pupunta? Sabi ko sa'yo, walang mga negosyo at walang mga formalidad ngayon dahil masyado ka ng maraming naranasang stress. Ngayong araw, dadalhin kita sa mga masasayang pasyalan at sa masarap na kainan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na hardin. Isang tagong ektarya ng mga bulaklak at may maliit na lawa sa gitna. Walang ibang tao sa paligid dahil sinadyang nirentahan ni Maizo ang buong lugar para sa kanilang dalawa lamang upang masiguro na walang kahit anong istorbo o mga mata na titingin kay Jesly. Napakaganda rito, Maizo. Alam kong magugustuhan mo. Sabi ng sekretary ko, ang mga babae raw, madalas na gusto ng mga tahimik na lugar kapag pagod sa trabaho. Kaya huwag kang magpapasalamat sa akin dahil dapat mo lang itong maranasan kahit kailan talaga. Maizo, napakahirap sa iyong umamin na nag-effort ka para sa akin. Bakit ba palagi mong idinadahilan ng ibang tao? Dahil hindi ako sanay, Jesly. Sa buong buhay ko, ang tanging alam ko lang ay gawin ng mag-utos. Pumirma ng mga kontrata at magbilang ng kita. Ang mag-alaga ng isang tao sa paraang ganito, bago to sa akin. Kaya kung mukha kong tanga o pilit na nagpapakaastig, pagtiyagaan mo muna sana ako. Hindi ka mukhang tanga. Para sa akin, ikaw ang pinakaastig na lalaki na kilala ko. Dahil sinubukan mong gawin ng isang bagay na hindi mo naman nakasanayan para lang pasayahin mo ko. Naupo sila sa kumot na nakalatag sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Malapit sa gilid ng lawa, inilabas ni Maizo ang mga pagkaing ipinahanda niya. Sandwich, sariwang prutas at isang mainit na tsaa. Habang kumakain, napansin ni Jesly ang isang malaking kaibahan sa mukha ng lalaki. Ang mga kulubot sa noo nito na palaging nakikita sa opisina, tuluyan nang nawala. Mas lumuwag ang bawat paghinga nito. At ang mga ngiti nito, hindi na pilit o nakakaloko. Kwentuhan mo naman ako ng tungkol sa pamilya mo, Maizo. Alam mo na ang lahat tungkol sa akin, pati ang mga kasamaan ni Tita Celia. Pero ako, wala akong alam sa'yo, kundi ang pagiging CEO mo lang. Ibinaba ni Maizo ang kanyang sandwich at tumingin sa malabong tubig ng lawa. May dumaang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata bago nagsalita. Walang espesyal sa pamilya ko, Jesly. Ang tatay ko, isang strict na negosyante na itinuring akong kapalit sa kumpanya bago siya namatay. At ang ina ko naman, abala sa sarili nitong marangyang mundo sa ibang bansa. Lumaki ako na pinalilibutan ng mga katulong, bouncer at mga guro. Natutunan ko ang bawat tao may kailangan sa akin, kaya natutunan ko ring itago ang sarili ko. Kaya nung gabing pumasok ka sa buhay ko, nagulo ang lahat ng sistema ko. Hindi mo alam kung gaano ko gustong magmura nung makita kitang nahihirapan. Pero kailangan kong maging matigas dahil ayokong isipin mo na mahina ako. Napakasama mo nga nung araw na yun eh. Pero alam mo, sa kabila ng lahat ng panggigipit mo, naramdaman ko na hindi mo ko pinababayaan. At tama nga ako, hindi mo ko pababayaan. Matapos ang kanilang simpleng tanghalian, dinala ni Maizo si Jesly sa isang maliit na paggawaan ng palayok sa dulo ng hardin. Isa itong traditional pottery workshop kung saan pinapayagan ng mga bisita na gumawa ng sarili nilang disenyo. Marunong ka ba na to? Tanong ni Jesly. Hindi, pero babayaran ko ang nagtuturo kung masisira natin ang kagamitan niya. Naupo sila sa iisang silya. Pumesto si Jesly at si Maizo naman ay nasa kanyang likuran. Pinalilibutan na ang katawan ng dalaga ng kanyang mga braso upang gabayan ng mga kamay. Habang umiikot ang makina,
Magkasamang humawak ang kanilang mga kamay upang hubugin ang putik. At ang init ng katawan ni Maizo sa kanyang likod, sapat na upang mapuno ng kaba ang dibdib ni Jeslie. Huwag mong masyadong bigyan ng puwersang ibaba, Jeslie. Baka gumuho. Tinutulungan mo ba ako? Pinapagalitan mo na naman ako. Tinutulungan kita. Sagot ni Maizo, sabay higpit ng kanyang hawak sa mga daliri ni Jeslie. Bagaman hindi ito perpekto at medyo tabingi ang dulo, para sa kanilang dalawa, ito ang pinakamagandang nagawa nila. Bago matapos ang araw, naglakad sila patungo sa isang maliit na tulay na kahoy sa ibabaw ng lawa upang panoorin ang paglubog ng araw. Nakatayo si Jeslie, nakasandal ang mga braso sa railings ng tulay, habang si Maizo naman nakatayo sa kanyang tabi, nakatitig lang sa mukha ng dalaga na tinatamaan ng huling liwanag ng araw. Salamat sa araw na to, Maizo. Ito ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pakiramdam ko, tuluyan na ako nakalaya sa lahat ng takot na dinadala ko. Ito pa lang ang simula, Jeslie. Ngayon, napagtanto ko na hindi ko kailangan ng papel para hawakan ka. Ang tanging hiling ko lang ay hayaan mo kung protektahan ka, alagaan ka at mahalin ka. Inilapit ni Maizo ang kanyang muka at muli nilang pinagsaluhan ng isang halik. Sa loob ng mga taon, hindi naging madali ang lahat, ngunit bawat pagsubok ay magkasama nilang hinarap. Nakatapos si Jeslie sa kanyang pag-aaral sa universidad na may matataas na karangalan, habang patuloy siyang nagsisilbing pinagkakatiwalaang katuwang ni Maizo sa kumpanya. Hindi na siyang takot at mahiyain na dalaga. Naging isang ganap siyang babae na may tiwala sa sarili. Ginagalang ng mga empleyado at higit sa lahat ang nag-iisang reyna na nagpaamo sa mailap na puso ng CEO na si Maizo. Isang maayos at formal na proposal ang ginawa ni Maizo sa mismong balkonahin ng kanilang penthouse, kung saan unang nagtapat ang kanilang mga puso. At ngayon, ang araw na pinakainihintay ng lahat ay dumating na. Ginanap ang kanilang kasal na pinalilibutan ng mga sariwang puting rosas at maliliit na ilaw. Walang mga mamamahayag, walang mga pilit na bisita. Tanging ang mga malalapit na kaibigan, mga tapat na kasamahan sa trabaho, at mga taong naging saksi sa kanilang pagmamahalan ng naroon. Nang bumukas ang malaking pinto, tumugtog ang isang banayad na tugtog ng violin. Lumakad si Jeslie sa gitna, suot ang isang simpleng puting gown na walang masyadong marangyang disenyo, ngunit napakagandang tingnan sa kanyang natural na kagandahan. Hawak niyang isang bouquet ng mga puting bulaklak at ang kanyang mga mata, diretso lang na nakatitig sa dulo kung nasaan ang totoong mahal niya. Doon ay naghihintay si Maizo. Nakasuot ito ng isang formal na itim na tuksido. Maayos ang pagkakaayos ng buhok at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang pamumula ng mga mata ng kilalang matigas na negosyante. Habang palapit ng palapit si Jeslie, hindi mapigilan ni Maizo ang marahang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Isang katibayan na ang lalaking dating nagtatago sa malamig nitong pag-uugali, tuluyan ang nagbago dahil sa pagmamahal ni Jeslie. Nang makarating si Jeslie sa harap, iniabot ni Maizo ang kanyang kamay. Sa paglapat ng kanilang mga palad, naramdaman nila ang parehong init noong gabing nagtagpo sila sa bar. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang kaba o takot. Ang mayroon na lamang ay ang pananabik sa kanilang bagong simula. Jeslie, nung unang gabi na pumasok ka sa buhay ko, dinala kita sa penthouse ko gamit ang isang kontrata at mga pagbabanta ko. Ginigipit kita dahil natatakot akong malaman mo na ikaw lang ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit ngayon, sa harap ng mga taong nagmamahal sa atin, ipinapangako kong wala ng kontratang magtatali sa'yo, kundi ang aking tapat na pag-ibig na lamang. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ka, alagaan ka, at sisiguraduhin kong hindi na muling iiyak dahil sa takot o kahihiyan. Ikaw ang aking tahanan, aking asawa. Maizo, nung panahong akala ko katapusan na ng buhay ko, niligtas mo ko. Kahit na napakasungit mo nung una at palagi mo kong binibigyan ng mahihirap na utos. Nakita ko ang kabutihan ng puso mo sa likod ng pinakita mong ugali sa akin. Salamat dahil hindi mo ko hinayaang sumuko. Salamat dahil tinuruan mo kong lumaban at bumuo ng sarili kong buhay. Mula sa gabing naging estranghero ka sa akin hanggang sa araw na ito na magiging asawa kita.
Ipinapangako kong mananatili ako sa tabi mo sa lahat ng hirap at ginhawa. Hindi ka na muling mag-iisa sa malawak mong kaharian dahil kasama mo na ako. Matapos ang pagpapalitan ng singsing at ang basbas ng pari, binigkas sa mga salitang nagpabago sa kanilang tadhana. Ngayon ay pinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. Maizo, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Inilapit ni Maizo ang kanyang muka. Marahang itinaas ang belo ni Jeslie at isinagawa ang isang halik na puno ng paggalang, pag-ibig at pangako para sa hinaharap. Ang lahat ay napuno ng malalakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan. Hudyat na ang prinsesa at ang kanyang tagapagtanggol tuluyan ng nag-isang dibdib. Lumipas ang isa pang taon matapos ang kanilang kasal. Ang penthouse na dating malamig, formal at parang walang buhay, tuluyan ng nagbago. Ngayon ay may mga maliliit na halaman na sa balkonahe. Mga makukulay na unan, pati ang kusina nila at ang kanilang mga larawan sa kasal ang nakasabit dahil proud na proud si Maizo at nais niya itong laging nakikita. Madaling araw nang nagising si Maizo nang may kaba at pananabik. Isinilang ni Jeslie ang kanilang panganay na anak, ang napakagandang sanggol na babae na may mapuputing balat tulad ng kay Maizo. Ngunit may matatalas at inosenteng mga mata tulad ng kay Jeslie. Pinangalanan nila itong Amethyst. Hindi naman nahirapan sa panganganak si Jeslie, maging sa pagbubuntis dahil talagang pag-aalaga si Maizo sa kanya. Makikita ang malaking pagbabago kay Maizo bilang isang ama. Ang seryosong CEO na kinatatakutan, ngayon ay maingat na nagpapatulog sa maliit na sanggol habang mahinang kumakanta ng isang lalabay. Maizo, baka mapuyat ka na naman. May meeting ka pa bukas ng 8:00. Bulong ni Jeslie habang nakasandal sa may pinto ng silid ng bata. Nakangiting pinanonood ang kanyang asawa. Inilapag ni Maizo ang natutulog na si Amethyst bago lumapit kay Jeslie at niyakap ito mula sa likod. Iniyuko niya ang kanyang ulo upang idampi ang kanyang labi sa balikat ng asawa. Hayaan mo ang meeting na yan kasi kayang-kaya ko na yun. Mas mahalaga sa akin ang oras kasama kayong dalawa. Salamat, Jeslie. Salamat dahil binigyan mo ko ng isang tunay na pamilya. Hindi na ako mag-iisa. Hindi na ako babalik sa madilim at malungkot kong buhay. Salamat din sa iyo, Maizo. Dahil sa iyo, nalaman ko kung anong pakiramdam na magkaroon ng isang tahanan na puno ng pagmamahalan. Lumipas ang 3 taon at mas lalo pang naging maingay at masaya ang pamilya ni na Jeslie at Maizo. Nadagdagan pa ang kanilang supling ng isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan naman nilang Liam. Ang penthouse ay tuluyan ng naging isang palaruan kung saan ang mga mararangyang gamit ay napalitan ng mga laruan ng bata, mga libro para sa dalawa bago matulog at ang walang katapusang kasiyahan. Tuwing linggo, sinisiguro ni Maizo na walang kahit anong trabaho ang makakaabala sa kanila. Dinadala niya ang pamilya sa kanilang paboritong tagong hardin sa labas ng lungsod, ang lugar kung saan ginanap ang kanilang unang date. Doon sa malawak na damuhan, nakaupo si Jeslie sa ilalim ng puno ng mangga habang pinapanood si Maizo na masayang nakikipaghabulan kay Amethyst na 4 na taon na ngayon habang karga-karga sa kanyang kabilang braso ang 1 taong gulang na si Liam. Ang mukha ng lalaki ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga tawa walang bakas ng kahit anong bigat. Nang mapagod ang mga bata, lumapit si Maizo kay Jeslie at naupo sa tabi nito, sabay abot ng isang baso ng malamig na tubig na inihanda ng asawa. Humiga si Amethyst sa hita ng kanyang ina, habang si Liam naman nakasandal sa dibdib ng kanyang ama. Parehong pagod, ngunit may mga matatamis ng ngiti sa labi. Masaya ka ba, aking Reyna? Tumingin si Jeslie sa kanyang asawa bago muling bumaling sa 2 magagandang anghel na natutulog na ngayon sa kanilang tabi. Naisip niya ang mahabang landas na kanyang nilakbay mula sa pagiging ulila sa probinsya, sa bitag ng malupit na tiyahin sa loob ng club, sa kontrata ng panggigipit nung una, hanggang sa marating ang rurok ng kapayapaang ito. Higit pa sa masaya, Maizo. Nung gabing ibinigay ko ang sarili ko sa iyo ng libre para lang makatakas, hindi ko inakalang ang estrangherong iyon magiging sagot sa lahat ng mga panalangin ko. Binigyan mo ko ng higit pa sa kalayaan. Binigyan mo ko ng isang buong buhay. Hinigpitan ni Maizo ang hawak sa kamay ni Jeslie. Dahan-dahang inilapit ang kanyang muka upang idampi ang isang matamis na halik sa mga labi ng asawa.
bago sila sabay na tumingin sa kalangitan kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw. Hanggang sa kamatayan, ikaw ang mamahalin ko. Ganon din ako. Ikaw lang mahal kong asawa. Mahigpit ang hawak nila sa kamay ng isa't isa. Alam ni Jeslie na panghabang buhay na ito. Wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa ni Maizo.